Patuloy ang isinasagawang investigasyon kung banta ba sa national security ang manoy pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Mareport ang aming kasamang si Joshua Garcia. Patuloy na inaalam ng National Security Council ang napaulat na pagdami ng mga estudyanteng Chinese na naka-enroll sa isang private school sa Cagayan. Ayon sa NSC, inatasan nito ang kanilang intelligence unit para alamin kung may tuturing bang national security threat o nais lamang ng mga Chinese students na mag-aral sa Pilipinas. Ayon naman kay Fernando Hicap ng Pamalakaya, bagamat maaaring tignan na positibo ang pagdami ng mga dayuhan sa bansa, nangingibabaw pa rin ang issue na kinakaharap sa West Philippine Sea dahil sa pangharas na nararanasan laban sa mga Chinese Coast Guard at milisya. Ano pat hindi nila maiwasang mangamba sa napabalitang pagpasok ng daan-daang estudyante mula sa China na siya naman kasabay ng pagbubukas ng mga EDCA sites sa bansa. Itong sitwasyon ngayon, nakakabahala talaga dahil meron talagang banta ng security. Lalong-lalo pa, hindi lang itong estudyante, no? Yung pagdami nila dito talaga sa atin, naging kompetensya ng, dito sa West Philippine Sea, na halos talaga 70% ng huli ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea yung nawala. Dagdag pa ni Hicap, mas makakatulong din ang demilitarisasyon para hindi na rin pag-ugatan na mas malaking iringan na maaarian niyang mauwi sa gera. Hindi tayo pro-China at hindi tayo pro-US. Ang gusto natin, pro-Filipino. At ang panawagan natin, dapat demilitarize ang West Philippine Sea at hayaan na yan ay pangisdaan ng mga mangingisdang Pilipino. Samantala, matatandaan na nauna nang nanindigan si Cagayan Governor Manuel Mamba na isa sa mga hindi sang-ayon sa presensya ng US military personnel at mga kagamitan na matatagpuan sa kanyang lalawigan sa ilalim ng EDCA na walang panganib na kaakibat ang mga Chinese students sa kanyang nasasakupan. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.